Hi guys, narito ang ika-25 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Masayang mukha ni Miss Lanro. Sa isip niya, napaka-interesting nitong tao na ito, kalmado lang siya at diretso ang tingin. Kahit nakaharap na niya ako, hindi siya tulad ng ibang mga lalaki. Nagpatuloy silang maglakad at sumabay na si Miss Lanro, kila ni Lee. May isa na namang bida-bidang, nakapansin sa paglalakad nila, mukhang gagawa ito ng eksena. Si Miss Lanro ng Huyan family. At siyang Miss Zion, ng Blizzard family. Bakit kasama ng isang bubwit na iyon? Anong background niyang isang yan, bakit may kasama siyang dalawang magandang diyosa? Parang nakuha niya ang inis ko ngayong araw. Naglakad pa palapit ang bida-bida. Malambing na boses Miss Lanro, may sinasabi ka ba? Dumating na ang bida-bida, pwede ba akong sumama sa inyo? Napatingin silang tatlo, sa isip ni Miss Lanro. Chu Yuan, ito na naman itong lalaking itong kulang ang part ng isip. Nag-uusap kami tungkol sa mga inscription pattern, may problema ka ba? Sa isip ni Nia Lee, at sino na naman itong lalaking ito, na may dismayadong mukha. Tumawa ang bida-bida ng may pagmamalaki, magaling ako patungkol sa inscription pattern, kung wala kayong maintindihan magtanong lang kayo sa akin. Sabay turo kay Nia Lee, mas magaling ako sa 13 years old na batang ito, sa pag-aaral ng mga inscription pattern. Umiling-iling si Miss Lanro, na may di pagsang-ayon ng mukha na parang kilala niya ang lalaking ito. Sa isip niya, sira talaga ang taong ito, kayang sabihin ni Nia Lee ang pinanggalingan ng Red Flame Burst, at alam niya ng buong school, ang kaalaman niya sa inscription pattern ay higit sa lahat ng naririto. Hindi ko iniisip na sa edad ang basehan ng kaalaman, tulad nitong taong ito na mas higit pa ang kaalaman kaysa sa mga elder sa bayang ito. Sa isip ni Nia Lee, okay, magaling ka na. Ang batang ito ay tinatawag na ng genius. Ano genius na mukha niya? Sa isip ng bida-bida. Ikaw anong klaseng pag-uugaling meron ka, nagpagamot ka na ba? Binibigyan ka niya ng maling impormasyon tungkol sa inscription pattern, tingin mo ba talaga isa siyang genius na tao? Tinuro ng hinlalaki, natatawang nagsasalita. Narinig ko Red Soul Realm lang ito, kawawa naman ang future nitong basurang ito kung meron siyang future, paano ba nakasali sa team natin ang basurang ito? Reaksyon ni Nia Lee, walang pakialam, naglilinis lang ng ngipin. Ayusin mo ang pananalita mo, hindi mo siya kilala, ang sabi ni Zion. Di ba magaling ka, ngayon ikaw ay 16 years old na, pero nasa 3-star bronze rank ka pa rin. At may lakas ka pang pagtawanan ng iba. Pasiga na sabi ni Miss Lanro. Ano naman, meron akong Gold Soul Realm, konting practice lang at pagtitiyaga makakapag-breakthrough na ako sa Silver Rank. Itong basura mo ito, mananatili siyang Bronze Rank habang buhay, kahit anong gawin niyang pagte-training. Reaksyon ni Nia Lee, parang naiinis na ako sa lalaki ito. Tawang-tawang ang bida-bida. Tingnan niyo, natatakot na siya sa akin. Hoy ikaw, malamig na tono ni Nia Lee. Hinawakan niya sa balikat ang bida-bida, na may kumpiyansang mukha, at sinabing, kung ganun hinahaman kita ng one-on-one, kung sinong matatalo, igagapang sa lupa at kakahol ng 3 beses na parang aso. Kinalabot ni Zion si Nia Lee, na parang pipigilan ito sa balak nito. Huwag kang maging padalos-dalos, Nia Lee. Tawang-tawa ang bida-bida, anong narinig ko, hinahamon ako ng isang basura na ang cultivation ay 1 bronze rank. Sige papagaan kita, iyan ang gusto mo hanggat hindi mo ginagamit ang soul force mo, magbaba sila ako sa lakas ng katawan ko. Pero bibigyan pa kita ng pagkakataon na tumahol na ngayon, at gumapang sa lupa, para hindi na kita bugbugin. Pagyayabang ng bida-bida. Malamig na boses ni Nia Lee, tapos ka na bang magsalita, na may semi-kalmadong mukha. Anong sinasabi mo? May langaw akong naririnig, pabalik-balik sa tenga ko, dapat kayatang hampasin ito. Total isa ka naman hanggal,
tuturuan kita na lesson 1, 2, 3 ngayong araw na ito. Nagtikom ng kamao, at inayos ang armor. Maraming tao dito hindi ka pwedeng magalit, sabi ng bida-bida sa isip niya. Talagang gusto mong mabugbog ha, ibibigay ko ang nais mo. Napansin ito ni Mr. Chen, may maglalaban, kayang-kayang talunin ni Nieli si Chu Yuan. Napakagaling na Nieli sa pakikipaglaban. Nag-utos si Mr. Chen, makinig kayong lahat, gumawa kayo ng space sa gitna. Nagharap na ang dalawa sa gitna, habang rinig ang bulong-bulungan sa gilid. Nilitawag ni Zion na may pagpigil na tono. Huwag kang mag-alala Zion. Kung hindi ko kayang talunan ang ganitong klaseng tao, ang ibig sabihin noon hindi kita kayang protektahan sa hinaharap, kumpiyansang pagsasalita. Namula ang mukha ni Zion, bahagyang napatigil, at nag-process sa isip ang mga sinabi ni Nieli. Sa isip ni Zion, sira ka Nieli, anong sinasabi mo sa harap ng maraming tao? Pag hindi ka nabubog sa laban mo, ako bubagbag sa'yo. Sabay padyak sa lupa ng naiinis. Sinasagot niya talaga pasensya ko, gusto niya nang mawala sa mundo, nakausap ko na si Mr. Chu Yuan, na kung maaari tuluyan niya ito. Nagpo-focus si Nieli, nang matindi may ginagawa itong isang malakas teknik, na makakatulong sa kanya sa laban. Lumaki ng bahagya ang katawan niya sa ginagawa niya. Una kailangan kong i-apply ang soul force ko sa aking katawan. Nilagay ang isang kamay sa likuran, ng mayabang na bida-bida. Bibigyan kita ng 3 pag-atake. Para naman wala na silang masabi, binigyan na kita ng partida. Okay, walang problema. Sabay sugod niya ng mabilis, na parang sumabog pa ang tinapakan nito. Napakabilis na papalapit na siko ni Nieli kay Chu Yuan. Anong klaseng pambatang pag-atake ito, nakakatawa, ngising aso pa siya. Sabay ilag patagilid ng bida-bida. Naglalaro lang ba tayo ay patama mo naman. Patawa-tawa pa, saktong katapat ng siko ni Nieli ang tiyan ni Chu Yuan. Pinakita ang reaksyon nila Mr. Chen at Miss Lanro. Floating step, pa-back fist, na atake ni Nieli. Boom, sa pulang bida-bida, namuti ang mga mata nito at parang nil-iPad ng hangin naging lantang gulay. Parang luluwa na ang mata nito sa sakit na kanyang nararamdaman dulot ng atake ni Nieli. Kulang ka sa basic training sa pagsasalita meron. Haano, nanlaki ang mata at bunganga, gulat na reaksyon ni Shen Yu. Hindi siya makapaniwala. Napaluhod sa lupa ang bida-bida, hindi niya kinaya ang atake. At bumagsak din ito na parang gumagapang sa sakit na nararamdaman. Reaksyon ng dalawang Diyosa. Hindi sila makapaniwala sa ginawa ni Nieli. Nasa isip ni Mr. Chen, kakaiba talaga si Nieli, nagawa niya ang puwersahang paluhorin at pagapangin ang 3-star bronze rank. Sa kanyang 1-star bronze rank cultivation, napakalaki ng agwat. Mahihina pala ang tao sa Earth, nasaan kaya ang mga Dragon Ball? Singit lang. Nakatayo si Nieli sa harap ni Chu Yuan habang ito ay nanginginig ang buong katawan sa sakit na nararamdaman na nakagapang sa lupa. Sira talaga itong taong ito, halata naman na mayaman siya at gumamit lang ng mga pilas para tumaas ang cultivation, hindi na nag-training ng katawan. Nawala lahat ng aking mga pinaplano, nakakaasar naman ito. Si Chu Yuan ay in-underestimate ang kanyang kalaban, iniwan niyang open ang kanyang tiyan kaya siya tinamaan. Tingin ko tinatago lang ni Nieli, ang lakas niya, ang kanyang cultivation ay higit sa 1-star bronze. Pinipilit niyang tumayo kahit masakit pa ang kanyang katawan. Ang mukha niya ay parang gustong magbawas, kulay ube na. Di ba sinabi mo po, na meron akong 3 pag-atake, isa pa lang ang nagagawa ko, meron pa akong 2 natitira, tumayo ka na. Nagulat din ang mga tao na nanunood sa sinabi niya. Gulat na reaksyon ng bida-bida habang tumutulo ang pawis. Natatawang reaksyon ng mga nanunood, hindi ako makapaniwala sa sinabi niya, may 2 pa daw siyang at pag-atake. 2 atake pa ang natitira, mukhang good boy na reaksyon. Nasa isip ni Zion, ano may pagkademonyo rin pala ito si Nieli. Sabay takip sa kanyang bibig, at tingin sa gilid.
Naririnig ng bida-bida ang tawa ng sa paligid, habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Ikaw mismo ang gumawa ng dahilan kung bakit mawawala ka na. Sabay sugod ng bida-bida, mawawala ka na sa mundong ito. Spinning wind kick, atake ng bida-bida, sa ulo niya papatamin. Nanggaling siya sa mayamang pamilya kaya may alam siyang martial art technique, pero hanggang ngayon hindi pa siya nakaabot ng silver rank. Mabilis na pag-iwas sa atake na parang baliwala lang. Nagulat ang bida-bida wala siyang tinamaan ni Kailag. Reaksyon ni Mr. Chen, wow ang galing ni Kailag siya. Sabay simpleng counter kick pataas. Ang ginawa ni Nili, sapol ang pisngi ng bida-bida. Namuti na naman ang mga mata. Umangat siya sa lakas ng sipa. Namamanghang reaksyon ng mga nanunood. Lumipad ng malayo ang batubida at nagmark ba ito sa lupa. Hoy ikaw pandaraya yung ginawa mong iyan huwag ka man gaya. Natahimik ang mga nanunood ng saglit habang may dumaan na malamig na hangin. Kung ako ang nasa ganyang edad parang hindi ko kayang tumalo, ng 2 beses ang taas ng rank sa akin. Paano na lang kaya kapag siya'y isa ng silver rank at naka-absorb na ng demon? Malamang magiging mas malakas pa siya sa inyo, sinabi ni Mr. Chen sa kanyang kasamang mga expert. Pero sinabi ni Chu Yuan na si Nia Li ay isa lang Red Soul Realm, magagawa niya kaya umakyat sa silver rank. Hindi ko iniisip na madali iyan pero kung si Nia Li nag-isip ng malalim. Sa isip ni Miss Lanro, hindi ko inaakalang may tinatago ka palang lakas. Nag-isip si Ziyun. Kung binigyan niya ako ng napakalakas na teknik. Ang ibig sabihin meron din siya na mas malakas pa doon. Tumayo siya ng dahan-dahan, habang hawak ang tinamaan sa pisngi. Nag-aapoy na sa galit ang bida-bida hindi niya matanggap na napahiya siya sa harap ng maraming tao. Ako ay isang 3-star bronze rank alam mo yun. Sobrang nakakahiya para sa akin kapag natalo ako ng isang bata. Tingin ko hindi pa siya nakakaabot ng 1-star bronze rank. Tumawa ang bida-bida na parang may binabalak, gagamitin ko ang buo kong soul force, para basagin ang kanyang soul realm. Nilabas na niya ang kanyang soul force. Chu Yuan itigil mo yang gagawin mo pag-aalalang sigaw ni Miss Lanro. Mawala ka na, sigaw ng bida-bida na galit na galit. Tanggapin mo itong pag-atake ko. Nagulat bigla si Nia Li. Pwede mong kalimutan ang tungkol sa pagiging isang demon spirit sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Gagawin pa yata akong baldadaw nito sa nilabas niyang soul force. Napakalaki ng agwat ng aming soul force, hindi ko pwedeng ibalik ito katulad ng ginawa ko ng nakaraan. Sasaluhin ko na lang ito, sige lapit ka. Papalapit na ang soul force sa soul force ni Nia Li. Sumuko na ba siya kaya hindi siya umiwas, hindi niya kakayanin iyan, mawawalan na siya ng buhay. Tumama na ito sa soul force ni Nia Li. Napahawak siya sa ulo sa sakit. Nang inag ang kanyang buong katawan at tumulo ang pawis. Mahina siya sa labanan ng soul force. Ngayon alam ko na napangiti ang bida-bida. Nilakasan pa ang pag-release ng soul force dahil gustong-gusto na niyang mawala si Nia Li. Yung soul ako ay nagkakaroon ng mga crack. Kailangan ko itong ayusin. Kaharian sa kalangitan ako ay. Pakinggan ako ay nasa kawalan ako ay protektahan kahit nasaan. Heavenly Path Technique. Dahan-daang naayos ang niya at ito ay medyo lumalaki. Naglalabas ng matinding soul force, ang ating bida, nababalutan na siya ng asul na liwanag. Kakaiba ito habang sinusubukan kong wasakin ang kanyang soul force hindi ito gumagana. Susubukan ko uli mas lalakasan ko parang sira na ang bida-bida. Reaksyon ng mga nanunood, at ng tatlo na sina Mr. Chen, Miss Lanro, Miss Zion. Natapos na ang spell at binuksan na ang mata ng ating bida. Ang soul force niya ay dahan-daang naaayos. Naayos ito at dahan-dahan ding lumalaki. Tuluyan na itong naayos gamit ang Heavenly Technique. Nakaligtas ako doon salamat sa Heavenly Path Technique. Napatigil ang saglit ang bida-bida habang nakatingin sa ating bida. Ano walang nangyari, paano nangyari iyon kakaiba ito? Hindi ito malove sa kanya lahat ng ginawa ko.
Soul Realm dapat lumakas ayon sa level ng iyong Soul Force, pero hindi pa siya dapat bronze. Gumamit lang siya ng enhancing peel dahil mayaman sila. Anong nangyayari sa Soul Force ko? Total nandito ka pa, baka nakalimutan mong umalis. Naghahanda ang ating bida. Anong gagawin ko na sarado niya ang kanyang Soul Force? Hindi ito maaari, kailangan kong maibalik ang aking Soul Force na trap sa kanyang Soul Force. Pinipigilang mabuti ng ating bida ang Soul Force ng sira ang ulo. Nahatak na ng bida-bida ang kanyang Soul Force. Pero nasaktan siya sa ginawa niyang iyon, at nasabing paano ito nangyari. Habang tumutulo ang dugo sa kanyang bibig na parang hirap na hirap. Napaluhod na ang bida-bida, hindi na kinaya ang sakit. Mga silver rank lang ang kayang magsarado ng kanilang Soul Realm. At gumamit ng mga Demon Spirit sa kanilang Soul. Hindi pa siya Demon Spirit medium user pero nagagawa na niyang magsarado ng Soul Realm. Sa ganoong kabilas, nakangisi habang tumutuloy sa bibig ang dugo. Nakuha ko halos ang kalahati ng kanyang Soul Force, ay absorb ko muna ito, inabsorb niya ang Soul Force. Reaksyon ng mga nanunood, bumagsak na si Chu Yuan habang gulat na gulat. Sinabi ko sa inyo ni Nia Li ay merong kakaiba sa kanyang damit. Ano iyon? Totoo nga. Kaya pala hindi ka matalo ng mga tauhan ko nung pinapabugbog kita, may tinatago ka pala sa loob ng iyong damit. Natalo niya ang 3-star bronze rank, at nagagawa pa niyang tumawa sa harap ng maraming tao. Galit na naman si Shen Yu. Nia Li, isa ka talagang malaking lamok. Si Nia Li ay parang isang Super Saiyan Blue sa kanyang nilalabas na Soul Force. Nakita ni Shen Yu si Ziyun, na nagdarasal. Masayang masaya si Ziyun, ang galing nanalo siya, kitang-kita sa mukha ang kanyang kasiyahan. Tuloy-tuloy pa rin ang paglabas ng Soul Force sa katawan ni Nia Li. Nagtataka na rin siya sa nangyayari. Ang pakiramdam na ito ay, biglang sumabog ang napakalakas na Soul Force na nanggaling kay Nia Li. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.